I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Inilatag ko na yung mga cards para mabilis. Kasi mahirap gamitin yung deck na to sa collective reading. So magsimula na tayo. Ang bida dito babae dahil may babae tayo dito. Ngayon, separated na siguro siya ngayon dahil may divorce doon. So malaki chance na separated na tong babaeng to, single siya ngayon o ewan ko, mukhang separated na siya sa asawa niya kung kasal man sila o kung in a relationship siya, basta separated. Okay, single siya ngayon. Pero kahit single siya, maasahan naman yung mga friends niya dito at mga anak. Kasi mukhang may anak sila dahil may children dito. Ang dating kahit separated siya ngayon, maasahan niya yung mga anak niya at mga kaibigan para bigyan siya ng emotional support. Masaya siya sa friends at children niya, sa madaling salita. Pwede rin naman tong children niya ay binibigyan siya ng literal na saya. Sabihin natin, binibigyan siya ng recognition in a way na maganda yung grades ng anak niya o nakapagtapos na yung mga anak niya, binibigyan siya ng pera. Pwede rin ganon. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. Kasi general reading ito. Ang problem lang ay financial issue. So, dumadaan ng financial issue yung babae siguro dahil wala siyang work ngayon. O marami siyang utang. Who knows? Pero yun ang problem na nakita ko dito. Money. Sa part nitong babae. Anyways, i-discuss natin ang feelings ng person mo sa'yo. Tapos, i-discuss ko din yung feelings mo sa kanya. Pero brief lang yung sa'yo kasi magpo-focus tayo sa kanya. Sa energy niya. So, sabi dito, I feel unworthy of having love in my life. I feel miserable and lost. I cannot give you what you want or deserve. I'm sorry. So, feelings to ng partner. Ex-partner o ex-partner. Rejecting you was protecting myself. I was being selfish. So, summarize na lang natin mamaya. I am embarrassed by my actions and feel disgusted with myself. It's difficult for me to process my emotions. I am not available right now. Ayaw niya makipag-usap. I pushed you away because I do not want the responsibility. So, ito at ito, pares lang. Diba? Mukhang iniwan ka niya. So, ang dating sa akin, hindi daw siya available ngayon. So, pwedeng in a relationship na siya sa iba o ayaw na niya talaga sa'yo. Kasi parang iniiwasan ka niya dito.
Pero dito nahiya naman din siya sa ginawa niyang pag-iwan sa'yo at sa pamilya niyo. Dahil mukhang may anak kayo. Iniwan ka niya kasi ayaw daw niya ng responsibility. Irresponsible kasi siya. So, kaya daw kanya rin iniwan kasi pinoprotektahan daw niya ang sarili niya dahil siya ay selfish. Kasi nga, irresponsible siya. Hindi daw niya kayang ibigay sa iyo ang mga pangangailangan mo. Mukhang in a relationship na siya sa iba, pero tingin ko hindi siya masaya doon sa bago niya. Sabi dito, I feel unworthy of having love in my life. So mukhang may karelasyon na siyang iba, pero hindi siya masaya at feeling lost daw siya. Ngayon, puntahan natin ang feelings mo sa kanya. Brief lang yung explanation. Kasi balak kong tiklian lang ang mga video ko para marami akong magawa. So, feelings mo sa kanya. Well, ang dating dito, hoping ka pa na mabuo pa yung connection nyo. Hoping ka pa na makita siya ulit o mag-connect kayo. Parang maasa ka pa dito ng reconciliation. Kaya lang, in a relationship na siya sa iba. Sa bagay, di naman siya masaya doon sa bago niya. Gamitin natin to. Special message para sa iyo. Dietary change. Improve your diet and your life will also improve. Mag-diet ka daw. Ibahin mo daw ang diet mo. O way ng pagkain. Holiday. The answer you're looking for can be found during a vacation retreat or holiday getaway. So, may something na maaaring mangyari dito sa holiday. Na parang, ang tanong, sagot sa tanong mo ay mangyayari sa holiday o clarity sa tanong mo ay maglilinaw dito sa holiday. Birthday. A significant birthday holds the answer to your question. Puro question to. Baka may reconnection na maaaring mangyari sa holiday o birthday. Sabihin natin kasal kayo, di ba? O sabihin natin di man kasal ay may pamilya. So, baka bigla siyang visit sa iyo o mag-reconnect kayo dahil pag-usapan nyo ang anak ninyo o dahil birthday ng anak ninyo o dahil holiday, Christmas, New Year o celebration. Basta holiday daw. So, pwedeng fiesta yan. Masayang okasyon. Baka magbalik siya, who knows. O baka maka-receive ka ng info tungkol sa kanya sa holiday o birthday. O baka dito mo makuha yung clarity sa tanong sa isip mo tungkol sa kanya. Magbibigay ba ako clue? Sige na, 9 minutes lang to eh. Bibigay ako ng 8 clue pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. So,
Definitely, kasal ang mga bida. Acquaintance, siguro ito yung third party. Kakilala mo siguro. O kakilala niya. Walang tato. May someone na walang tato. So, ang kwento dito, mukhang third party situation. 3 ang pwedeng tamaan ng clue. Ikaw pa, ex mo at yung partner ng ex mo. So, May, pwedeng pangalan to. Kung hindi memorable, ay pay attention sa buwan na to. Kasi, who knows? Kung hindi holiday, birthday, ay baka dito mo makuha yung sagot sa tanong mo, May. O baka yan yung birthday. Holiday ay May, birthday May. November, same explanation. Ka-workmate. So, either ka-workmate mo tong ex mo o yung karelasyon niya ngayon ay ka-workmate niya. Mataba. D. Letter D. May letter D sa whole name o nickname. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.